Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Will and Love Ministry Live sa YouTube channel at Facebook channel. So sa mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Will and Love Ministry, kay Pastor Alfred Caslang sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word God's Will and Love Ministry. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Jubilio ng Bohol. So good morning sa pastor sa buong pamilya, lahat ng mga members, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning po sa ating lahat at welcome din po sa ating pastor sa Cebu, kay Pastor si Pinote, sa Claveria, kay Pastor Gio Caslamat sa kanyang assistant, kay Pastora Perla Catarata. So good morning. At then din sa Maria Anii, kay Pastor Pastor Bernie Sinagunya sa Claveria Mati. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain. So tayo pinanalangin sa Panginoon, lalo sa Isidro sa Kabuyaw. So isang mapagpalang umaga po sa lahat mga subscriber viewers. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa The Word God's Will and Love Ministry Live sa YouTube channel and Facebook. So good morning, Father God. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to everyone. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino man makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father. So trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinagapos kita, tinatalian kita, at ibinabalik kita sa halis na ipinagalingan. You're defeated enemies through the blood of Jesus Christ. Naglinis at patawad sa lahat ng aming kasalanan sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Kristo, complete healing na natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Disclaimer po tayo. Narito po tayo upang matuto sa pamamaraan ng Diyos upang turuan niyo sa lahat ng kabanalan at gawang mabuti. So ang lahat po ng babanggitin dito na lamang sa kasulatan na mapapakinabangan sa ikatututo, sa katuwiran, sa pamamaraan ng Diyos upang makamtan ng mga pagpapalang spiritual, physical at financial, emotional na pagpapala. So ano nga ba yung ating pagninilayan sa oras na ito? So magandang balita na ating pagninilay-nilayan. So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan sa James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. So ito yung pangako ng Diyos sa mapagpakumbaba at tapat na tao. So kaya nga, ito yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito. So kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos na lagi nating pinagninilay-nilayan sapagkat sinasabi niya sa banal na kasulatan, ito bilang mga mananampalataya na magpatibay ng isang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Na nangako ito na kapag tayo'y tunay na nagpapakumbaba at kinikilala ang ating pag-asa lamang sa Kanya, ang Diyos ay dadakilain at pararangalan niya tayo sa Kanyang perfectong panahon.
So ito ay malakas na paalala na ang tunay na lakas at kataasan ay nagmumula lamang sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. So kaya mahalaga ang nagpapakumbaba. Dahil sinasabi nga sa banal na kasulatan na ito yung pagpapakumbaba ay pinaparangalan natin ang Diyos at sa kanyang katapatan. Sa buong kasulatan, sa banal na kasulatan, ipinangako niya na itataas niya ang mga yumuyukod sa kanya. Pagpapalain ng mga nananatiling matatag at tapat sa kanya at gagantipalaan sila sa takdang panahon. Ang tunay na kadakilaan sa karya ng Diyos ay matatagpuan hindi sa pamamagitan ng pagmamataas o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsunod at hindi natitinag na pagtitiwala lamang sa Diyos. So yun ang tunay na gagantimpalaan ng Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba, nananatili tayo hindi mapagmapataas. So kaya nga ito yung mga dapat nating tandaan upang tayo manatiling magpakumbaba. Kailangan ito yung una, sinasalungat ng Diyos ang nagmamalaki. Ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mga taong nagpapakumbaba. So yan yung una nating dapat tandaan. Na ang pagpapakumbaba ay nakukuha ng pabor ng Diyos. Nakakakuha siya ng pabor ng Diyos kapag ang tao ay nagpapakumbaba. Habang ang nagmamataas naman ay nagsasara ng mga pintuan sa presensya ng Diyos. So kaya nga kapag tayo laging nagpamataas, so nasasarahan ang mga pagpapala na dapat para sa atin. Dahil sa ikaw ay mapagmataas. So kaya kinikilala ng Diyos ang mapagpakumbaba, ang kanilang pangangailangan sa Diyos at tinutugunan siya ng awa. So kaya nga ito yung dapat nating tandaan na dapat lagi tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi yung sinasabi na nagpapakumbaba ako, sasabihin ko, mahirap lang ako. Yan yung sinasabi ng mga katuruan ng iba. So ang ibig sabihin, ang pagpapakumbaba, sa Diyos tayo magpapakumbaba. Hindi tayo mag-confess ng kahinaan natin sa mga tao. So kaya dapat tandaan natin na ito yung pagpapakumbaba ay nakakakuha tayo ng pabor ng presensya ng Diyos. Habang ang nagmamataas ay nagsasara naman ng pintuan sa kanyang presensya. So kaya nga ito yung sinasabi pa sa James chapter 4 verse 6, but He gave more grace, wherefore He said, God resistant the proud, but giveth grace unto the humble. So ibig sabihin, siya ay nagbibigay ng higit na biyaya, kaya't sinasabi niya ang Diyos ang sumasalansang sa mga palalo. Ngunit nagbibigay siya ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Sumaliwanag sa Biblia na nagbibigay siya ng biyaya sa mga taong nagpapakumbaba. Kaya't mahalaga na tayo nagpapakumbaba. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating maunawaan na siya'y nagbibigay ng higit na biyaya sa mga taong nagpapakumbaba. Ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado. Ito'y patuloy niyang itong ibinubuhos lalong-lalo na sa oras ng pangangailangan o pakikipagpaka ng kanyang tao. Kaya ang dapat lang natin gawin, tayo magpapakumbaba sa harapan ng Diyos na hindi natin kayang mag-isa nang wala siya. So dapat iyan yung dapat nating tandaan na hindi natin kayang nag-iisa. Dapat kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos.
sa Diyos lamang tayo magpakumbaba. Na sinasabi na nagpapakumbaba tayo na hindi natin kaya na mag-isang harapin ang hamon sa buhay. Kailangan natin ng Diyos na nilalabanan ng Diyos ang mapagmataas. Ang pagmamataas ay lumilikha ng distansya sa Diyos dahil umaasa ito sa kanyang sarili kaysa Diyos. So yan yung sinasabi na sa Diyos lamang tayong umasa at huwag tayong umasa sa ating sarili. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na dapat ito yung sinasabi na ngunit siya'y nagbibigay ng biyaya sa mga taong nagpapakumbaba, mapagpakumbaba. Ang kababaang loob ay nagbubukas ng pinto sa pabor, lakas at tulong ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya sinasabi pa sa Psalm 138 verse 6, bagaman ang Panginoon ay dakila, siya ay nagmamalasakit sa mapagkumbaba, ngunit siya ay naglalayo sa mga palalo. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga ito yung nagpapahayag ng katangian ng Diyos, bagaman siya'y mataas at makapangyarihan, siya ay lumalapit sa mga mapagpakumbabang puso. Pinahalagahan niya mga may mababang puso, madaling turuan, ngunit nilalayo ang kanyang distansya mula sa mapagmataas. So kaya nga, sabi ng Panginoon, yung madaling turuan sa salita ng Panginoon, yung madaling sumunod sa kanyang salita, yan yang lumalapit ang Diyos sa mga tao, sa mga madaling turuan ng kanyang salita, yung hindi na mamataas. So yan ang ibig sabihin na dapat tayo magpakumbaba. Huwag tayo magmamataas sa harapan ng Diyos. Hindi yung sinasabi nila na nagpapakumbaba ako, kailangan sabihin ko na mahirap ako, may sakit ako, pulubi ako. So yan yung katuruan ng iba. So ang ibig sabihin ng magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos, hindi natin kaya na nag-iisa at hindi tayo dapat umaasa sa ating sariling lakas. So yan ang ibig sabihin na dapat tayo magpakumbaba sa Kanya. Hindi sasabihin mo na mahirap ka, ganito lang talaga binigay ng Diyos. Sisisihin mo pa ang Diyos kung bakit ka naghihirap. So yan yung sinasabi na dapat alam natin. Ito isang makapangyarihang paalala ng pagpapakumbaba ay umaakit sa atensyon at pabor ng Diyos. So kaya nga sinasabi tulad na lamang sa halimbawa ni Moises. Si Moises ay nilalarawan bilang isa ang pinakahamak na tao sa mundo. So ipinagkatiwala niya sa Diyos ang lahat. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, si Moises ay isang halimbawa ng taong mapagpakumbabang puso. So kaya ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ipinagkatiwala niya sa Diyos ang dakilang kapangyarihan at palagayang loob. Mababasa natin yan sa Numbers 12 verse 3 na sinasabi sa banal na kasulatan. Na sinasabi niya rito, ngayon ang lalaking si Moises ay totoong maamo, higit sa lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng lupa. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung pambihirang kababaang loob ni Moises. Nanatili siyang malalim at maamo. Ang kanyang kalooban ay laging nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Na ito yung ang kanyang tungkulin sa pamumuno at malapit sa ugnayan sa Diyos, na nanatili siyang malalim at maamo. Ang kanyang kababaang loob ay nagpapakita
dito hindi bilang kahinaan, kundi bilang isang dakilang lakas at kabutihan, isa na lubos na pinararangalan ng Diyos. Pinarangalan ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na ang kababaang loob, yung nananatili kang nagpapasakop sa Diyos. Nananatili kang sumusunod sa Diyos. Hindi yung sasabihin nila na, humble ako, kailangan kong sabihin ko ako ay masakitin, ako ay mahirap, ako ay walang magkain. So hindi yan kababaang loob. So ang kababaang loob, ikaw ay nagpapasakop sa Diyos na hindi mo kaya nang wala ang Diyos. So hindi kababaang loob yung binababa mo yung sarili mo na mahirap ka, ganito lang ako, ganito ang binigay ng Diyos. So parang sinisisi mo pa ang Diyos kung bakit ka naging mahirap. So hindi yan kababaang loob. Kalapastangan yan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay naging mahirap para yumaman ka tapos sasabihin mo, ito mahirap pa rin, may sakit pa din. So hindi yan kababaang loob para sa Panginoon. Ang kababaang loob, yun yung nagpapasakop ka, nagiging malapit ka sa Diyos na lahat ng aspeto ng iyong buhay, ina-acknowledge mo ang Diyos na hindi mo kayang mag-isa nang wala ang Diyos. So yan ang kababaang loob para sa Panginoon. So ano pa ang dapat nating tandaan? Promise to humble and faithful. So ito yung pangako ng kababaan at katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So pangalawa, God's rewards faithfulness. So ibig sabihin, even in small things. So kahit na maliit na bagay, so ito yung ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan kahit nasa maliit na bagay. So ang katapatan ay hindi laging maganda. Madalas itong nakikita sa tahimik na pagsunod, pagpapatuloy sa mga pagsubok, at pagtitiwala sa Diyos kapag walang nakamasid sa Kanya. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 25 verse 21, well done, good and faithful servant, you have been faithful over a few things, I will make you rulers over many. So ito yung napapagkatiwalaan tayo sa mga ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin na mga pagpapala. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanya, mabuting gawa. Mabuti at tapat kang alipin, maging tapat ka sa kakaunting bagay. Gagawin kitang pinuno sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So kaya nga, maliit na bagay na tayo mapapagkatiwalaan, pagkakatiwalaan din tayo sa malaking bagay. So paano kapag kakatiwalaan ng malaki sa maliit pala ng iyong kita, hindi mo na pinagkakatiwalaan ng Diyos sa iyong bahagi, sa bahagi mo para sa Panginoon. So paano ka gagantimpalaan ng Diyos ng mas malaki kung sa iyong paglilingkod hindi ka tapat sa Kanya? So kaya nga dito'y sinasalamin na ginagantimpalaan ng Diyos ang para sa mga tapat na paglilingkod. So ito yung binibigyan din ito ang mga mapagkakatiwalaan na may maliit na responsibilidad ay pagkakatiwalaan ng mas malaki at sa huli ay tatanggapin ang kaligayahan, kagalakan at presensya ng Panginoon sa Kanya. Ito ay isang malakas na paninindigan para sa mga taong namumuhay ng may kasipagan, katapatan at integridad. So kahit walang nakamasid, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi niya sa Galatians 6, verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest. So, ibig sabihin, huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo napapagod.
So kaya nga bilang mga mananampalataya, tayo ay yung pagtsatsaga at paggawa ng mabuti sa na kinikilala nito ang gawain ay maaaring nakakapagod, ngunit tinitiyak sa atin na ang pag-aani ng pagpapala ay darating sa tamang panahon. Kung hindi tayo susuko, kung hindi tayo magrereklamo, kung hindi tayo mapapagod. So ito ay isang nakakatiyak na paalala na manatili tayong tapat kahit na sa mga resulta na hindi kaagad. So kaya nga kahit dito sa gawain ito, marami ang nanonood, minsan 1,000,000, 2,000,000, patuloy pa rin akong gumagawa. So walang sawa sapagkat sabi ng Panginoon, kapag hindi tayo napapagod sa paggawa ng mabuti, sa tamang panahon ay bilyon-bilyon na ang makikinig sa atin. Amen. Praise the Lord. So ngayon 1,000,000 pa lang, 2,000,000 pa lang ang nakikinig. Sa tamang panahon, 3 bilyon na ang makikinig sa atin. Amen. Praise the Lord. So kaya nga hindi tayo napapagod sa ganitong gawain. Biruin mo, bago ka magsalita dito, magninilay-nilay ka ng ilang oras bago ka magsalita. Tapos 1,000,000 lang ang makikinig, 2,000,000. Kaya hindi nakakapagod. So hindi tayo mapapagod dahil sa tamang panahon, bilyon-bilyon na ang makikinig sa atin. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na manatili tayong tapat sa kabila ng nakakapagod na hindi natin nakikita ang resulta sa ngayon. Pero sabi ng Panginoon, tayo ay magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Na kinikilala ng ating gawain ay maaring nakakapagod, ngunit tinitiyak sa atin na ang pag-ani ng pagpapalay darating sa tamang panahon. Kung hindi tayo susugo, so kaya nga ito yung katiyakan na paalala sa atin na manatiling tapat kahit na ang mga resulta ay hindi kakaagad. So tulad na lamang sa halimbawa ni Ruth. Si Ruth na natiling tapat kay Noemi at sa Diyos, ang kanyang kababaang loob at katapatan ay umakay sa kanya kay Boaz, at siya ay naging isang ninuno ng Panginoon Kristo. Mababasa po natin yan sa Ruth chapter 1 hanggang chapter 4. Basahin niyo na lamang po. So kaya nga ito yung summary lang po ang aking babanggitin. Ito yung katapatan, ang devotion ni Ruth kay Noemi, at sa Diyos ay isang modelo ng walang pag-iimbot na pag-ibig. So ito yung providence ng Diyos kahit na sa pagdurusa at kawalan ng katiyakan, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng bawat mananampalataya. So yung pagtubos, si Boaz bilang isang kamag-anak na manunubos ay isang makapangyarihang pagpapakita ng Panginoon Kristo na tumubos sa sangkatauhan. So kaya nga ito yung sinasabi, yung pagsasama ng plano ng Diyos. Si Ruth, isang maubita at tagalabas na tinatanggap sa tipan ng Diyos at naging bahagi ng messianic ng angkan. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Ano pa ang tinuturo sa atin? Pangatlo, promise to the humble and faithful. So ito yung sinasabi na God lift up the lowly. Ibig sabihin, itinataas ng Diyos ang nagpapakumbaba. Itinataas niya ang mapagpakumbaba sa kanyang perpektong panahon. Hindi para sa kanilang kalwalhatian, kundi para matupad ang layunin ng Diyos. Kung ano ang nakikita ng mundo na mahina, makapangyarihang ginagamit ng Diyos ang bawat mananampalataya. So kaya nga sinasabi niya sa Luke chapter 1 verse 52, ibinaba niya ang mga pinuno mula sa kanilang mga trono, ngunit itinataas ang magpapakumbaba.
mapagpakumbaba. So kaya nga ito'y sinasabi na ito'y bahagi ng papuri na tinatawag na Magnificat. Pagkatapos niyang malaman na isinaalang-alang niya ang Panginoon Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos ay baliktarin ang mga makamundong sistema o sitwasyon. Ibinaba niya mapagmataas at makapangyarihan habang itinataas ang mapagpakumbaba at mababa sa lipunan. So ito'y pinagdiriwang nito ang karunungan, awa at ang paraan ng kanyang pagpaparangal sa mga madalas na hindi pinapansin ang mundo. So ibig sabihin, kapag tayo hindi madalas na pinapansin ang mundo, ibig sabihin tayo itinataas ng Diyos sapagkat yung mga tao na isinasabuhay ang mundo, ito yung mapagmataas. Kaya nga't mahalaga na itinataas tayo ng Diyos kahit na hindi tayo itaas ng mundo. Ang mahalaga, ang Diyos ang nagtataas sa atin. So, ibig sabihin, kahit na tayo ay binababa tayo ng mundo dahil sa ating pananampalataya. Diba, yung mga nangangaral, yung mga hindi sumasampalataya, pinagtatawanan sila, kinukutya sila. So, iyan yung itinataas ng Diyos. Kahit tayo ay ibinababa ng mundo, hindi tayo pinaparangalan ng mundo. Itinataas naman tayo ng sanlibot ng Diyos. Kung hindi tayo pinapansin ng mundo, itinataas naman tayo ng Diyos. So dahil, kaya sinasabi niya rito sa 1 Peter chapter 5, verse 6, humble yourself under God's mighty hand, but He may exalt you in due time. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na hinihikayat tayo bilang mananampalataya na isuko ang ating sarili ng may pagpakumbaba sa autoridad at panahon ng Diyos. Na nangako ito na kapag ibinababa natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanyang lakas at kalooban. So ito yung itinataas niya tayo sa tamang panahon kapag tayo ay nagpapasakop, nagtitiwala sa Panginoon. So kaya nga ito ay isang paalala na ang tunay na pagsulong, pag-unlad at karangalan ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa pagsusumikap o pagmamataas sa sarili o sa tao. So kaya nga wala tayong karapatan na ipagmalaki ang ating sarili. Ang ipagmamalaki natin yung ginawa ng Diyos sa ating sarili. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph, si Joseph was faithful and humble. So kaya nga ito yung tapat at mapagpakumbaba si Joseph kahit na sa maling akusasyon at ibinilanggo, siya ay nagpakumbaba. Nang maglaon, itinaas siya ng Diyos sa isang posisyon ng may malaking impluensya. So kaya nga't mababasa natin yan sa Genesis chapter 37 to 41. So basahin niyo na lamang po, alam niyo na naman po ang kwento ni Joseph. So siya ay naging dakilang tao ni Potiphar sa Egypt, na siya yung taga-pamahala ng kayamanan ni Potiphar. So kaya nga't ito'y mahalaga dahil siya ay itinaas ng Diyos sa posisyon na napakalaking impluensya. So ano pa ang tinuturo sa atin? God's promise to the humble and faithful. So ibig sabihin, ito yung pangako ng Diyos sa mga taong mapagpakumbaba at may katapatan. So ito yung sinasabi na God's eye are on the faithful. So ang mga mata ng Diyos ay nasa mga tapat na tao. Nakikita ng Diyos ang bawat kilos na mapagpakumbaba. Bawat tahimik na panalangin, bawat sandali ng pagtitiwala, wala siyang nakakalimutan at bahagyang gagantimpalaan niya ang gumagawa ng tapat sa lihim.
So ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sinasabi niya sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Sabi niya rito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparot pa rito sa buong lupa upang ipakita ang kanyang sarili na malakas alang-alang sa kanila, na ang puso ay sakdal sa kanya. Kaya nga, ito'y sinasabi, dito ka gumawa ng kamangmangan, kaya't mula ngayon ay magkakaroon ka ng mga digmaan. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na naghahayag ng isang makapangyarihang katotohanan tungkol sa katangian ng Diyos. Siya ay aktibong naghahanap sa mga ganap na tapat sa Kanya. So hindi niya nalilimutan kung ano yung ginagawa natin upang maipakita niya ang Kanyang lakas at suporta para sa mga gumagawa ng tapat sa Kanya. Gayunpaman, naglalaman din ito ng babala na sinasabi tulad ni Haring Asa tungkol sa kahinatnan ng pag-asa sa lakas ng tao. So tulad ni King Asa, nung siya'y nagtitiwala sa Diyos sa buong panahon ng kanyang paghahari, siya ay laging nagtatagumpay. Ngunit nung siya'y nagkasakit, siya ay umasa na sa mga tao. Nung nagkasakit siya, nagkaroon siya ng mga sugat, so sa tao na siya nagtiwala. Sa halip na magtiwala sa Diyos, siya ay nagtiwala sa tao. Kaya nga, ano ang nangyari sa kanya nung nagtiwala siya sa tao? Siya ay namatay. Dahil siya ay nagtiwala na sa tao. So kaya nga itinuturo nito ang buong pusong debosyon na umaakit sa banal na lakas kapag tayo habang umaasa tayo sa Diyos, binibigyan niya na tayo ng lakas. Ngunit kapag umaasa ka sa pag-asa sa sarili, maari itong humantong sa problema tulad ni King Asa. So nung siya'y umasa sa Panginoon, walang problema sa kanyang kaharian. Lagi siyang nagtatagumpay, laging iniingatan ng Diyos ang kanyang tao. Ngunit nung siya'y nagtiwala na sa karunungan ng Diyos, ng karunungan ng tao, nagtiwala na siya sa mga pisisya ng sanlibutan. Na siya ay, nung siya'y nagkasakit, nagsangguni na siya sa mga manggagamot na tao. So, kaya ano nangyari sa kanya? Siya'y namatay. So, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao at ang puso ay nahihiwalay na sa Diyos. Mababasa natin yan sa Jeremiah chapter 14 verse 5. So kaya nga't mahalaga na huwag tayo magtitiwala sa karunungan ng tao. Kailangan natin isangguni natin sa Diyos. So kaya nga, sinasabi pa niya sa Proverbs 28 verse 20, ang taong tapat ay sagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadaling yumaman ay hindi magiging walang sala. So ito yung sinasabi na kapag tayo ay tapat, tayo pagpapalain. So ito yung pinaghahambing ang dalawang uri ng tao. Ang tapat na tao, ito yung maaasahan, tapat at matatag, ay saganang pinagpala ng Diyos. At ang pangalawa namang tao na sinasabi, ito naman yung nagmamadaling yumaman, kadalasan sa pamamagitan ng hindi tapat o walang ingat na paraan ay haharap sa mga kahinatnan at pagkakasala. So kaya nga kapag tayo tapat, maaasahan tayo. Maging sa oras, maging sa financial, maging sa talento, tayo maaasahan, ibinibigay natin ang para sa Panginoon.
At sabi ng Panginoon, tayo'y saganang pinagpala ng Diyos kapag tayo'y tapat. Ngunit yung nagmamadali, akala nila yung sa pagmamadali nilang yumaman, binigay na nila ang oras ng 24/7 para sila'y magkayod-kayod dito, kayod doon. At wala na silang panahon sa Diyos, wala na nga silang panahon sa Diyos, hindi pa sila tumutulong sa gawain ng Diyos. Hindi sila nag-aambag, maging sa financial, maging sa talento, maging sa oras, wala silang ambag sa Diyos dahil gusto lang nilang magtrabaho sa pamamagitan ng kanilang lakas. So kaya nga kadalasan, ito yung mga taong hindi tapat at walang ingat na paraan. Ito'y haharap sa pagkakasala at kahinatnan. So tulad ng isang halimbawa sa Biblia, na siya ay nagmadaling yumaman nga siya, pero ang sabi ng Panginoon, saan mo dadalhin? Kanino mo iiwan ang iyong kayamanan? So ngayon kukunin ko na ang iyong buhay. So dahil siya ay walang panahon sa salita ng Diyos, wala rin siyang panahon magbahagi ng kanyang kita. So kaya anong nangyari sa kanya? Wala rin nangyari sa kanya. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe tulad na lamang sa halimbawa ni Daniel. Si Daniel ay nanatiling tapat sa Babylonia na patuloy na nanalangin kahit nasa ilalim ng pagbabanta. Itinaguyod at pinagtrektahan. Iningatan siya ng Diyos. Mababasa natin yan sa Daniel chapter 6, basahin niyo na lamang po ang buong chapter. So ano pa ang tinuturo sa atin? God's promise in the humble, to the humble and faithful. So ito yung sinasabi na God's promises eternal reward. So ito yung pangako, ang nangako ang Diyos ng walang hanggang gantimpala sa mga taong tapat. So kaya nga ang mga pangako ng Diyos sa mapagpakumbaba at tapat ay higit na. Higit pa sa buhay na ito. Hindi lamang dito tayo magiging mapalad. Hindi lamang dito Sabi niya, hindi lamang sa buhay na ito tayo magiging mapalad. Ang Diyos ay nangako sa mga mapagpakumbaba at tapat, hindi lang dito sa sanlibutan ito. Nangako din siya sa walang hanggang karangalan hanggang sa malapit na dumating ang Panginoon Kristo. Sabi niya rito, walang hanggang karangalan at pagiging malapit sa Panginoon Kristo at ang mga kurunang hindi kumukupas. So, ibig sabihin, mamanahin natin kaya nga sinasabi niya sa Mateo 5 verse 5, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So kaya nga mamanahin natin ang sanlibutan. Kaya sinasabi niya, inheriting the earth. Ibig sabihin, ito yung bahagi kung saan inilalarawan ng Panginoon Kristo ang halaga ng kaharian ng Diyos. Ang maamo ay tumutukoy sa mga maamong mapagpakumbaba at mapagpigil sa sarili. Hindi mahina, ngunit malakas ang espiritu. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, hindi lamang tayo magiging matagumpay dito sa sanlibutan, kundi ito yung sinasabi na tumutukoy na hindi mahina ngunit malakas ang espiritu at nagpapasakop sa Diyos. So ito yung mahalaga, na mamanahin natin yung pinakamalakas, na tayo malakas ang spiritual. Dahil kapag malakas ang ating spiritual, to follow ang physical. So ito yung tayo nagpapasakop sa Diyos. Ito yung mamanahin natin na walang kasing lakas na espiritu dahil tayo nagpapasakop sa Diyos, na ito yung nangako ang Panginoon Kristo sa mga gayong tao sa dakong huli ay tatanggap ng pinakadakilang malaking gantimpala na sinasagisag na magmana sa lupa.
So, ibig sabihin, habang narito tayo sa libutan, punong-puno tayo ng banal na Espiritu ng Diyos na kahit na anong sitwasyon sa buhay natin, tayo ay nagpapasakop sa Diyos at ang kanyang banal na presensya ay nasa atin. Ito'y isang malakas na panghihikayat para sa mga mas dapat nating piliin ang pagpapakumbaba kaysa pagmamataas. Na tayo nagpapasakop sa Diyos. So yung nagpapasakop sa Diyos, ito yung nagpapakumbaba sa harapan niya. Hindi yung sasabihin mo, nagpapakumbaba ako, sasabihin ko, mahirap ako, may sakit ako. Hindi yan nagpapakumbaba. Yan ay nilalapastangan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Sasabihin mo na, papakumbaba ako, sasabihin ko, binigyan ako ng Diyos ng sakit. Kasi yan yung katuruan ng iba. Nagpapakumbaba ako, kailangan aminin ko na ito lang talaga binigay sa akin ng Diyos ang sakit. Ito lang talaga mahirap ako. Binigay ito sa akin ng Diyos ang maging mahirap. So kapag ganyan ang yung sasabihin na nagpapakumbaba ka at ganyan ang salita mo, nilalapastangan mo ang Diyos. Eh sabi niya, nagpakahirap siya para ikaw ay umaman. Tapos sasabihin mo, mahirap ka lang. Tapos siya ang nagdala ng sakit mo para hindi ka magkasakit. Tapos sasabihin mo, binigyan ako ng Diyos ng sakit. Hindi nagbibigay ang Diyos ng sakit. Nasa pagpili mo yan. Kaya nga, dapat alam natin ang salita ng Diyos. So kaya sinasabi sa banal na kasulatan, ang nagpapakumbaba, yan yung nagpapasakop sa Diyos. Yun yung nasa kanya ang presensya ng Diyos. Nananatili siyang nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na hindi niya kayang mag-isa nang hindi siya nag-a-acknowledge sa Diyos. So yan ang nagpapakumbaba. So ano pa ang tinuturo sa atin? God's promise to the humble and faithful. So ito yung sinasabi sa Revelation chapter 2 verse 10. Sabi niya, maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang putong ng buhay. So ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa pumanaw sa sanlibutan, dapat manatili tayong tapat sa Diyos. Yun yung sinasabi niya sa banal na kasulatan na ito yung bahagi ng mensahe na hinihikayat ang bawat mananampalataya na tayo ay maging tapat kahit na manatili tayong tapat at matapang sa harap ng pag-uusig at pagdurusa. So kahit na tayo ay nakakaharap ng mga hamon, mga pagsubok, at pagdurusa tulad ni Joseph. Si Joseph ay humarap sa mga pagsubok, mga hamon, ngunit siya'y nanatiling tapat. Nagdusa si Joseph. Nagdusa siya sa kulungan dahil sa mga hamon at pagsubok at tukso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdurusa, nanatili siyang tapat. So sa kabila ng mga pagsubok, maging ang banta ng kamatayan, ipinangako ng Diyos ang putong ng buhay, walang hanggang gantimpala at tagumpay sa mga taong tapat na nagtitiis. So kaya nga ito'y isang malakas na tawag ng katatagan ng pagtitiwala at sukdulang katarungan ng Diyos. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, tulad na lamang sa halimbawa ni Esteban. Si Esteban ay punong-puno ng pananampalataya at pagpapakumbaba, ay nanandigan sa katotohanan kahit na hanggang sa kamatayan. Nakita niya ang Panginoon Kristo na nakatayo sa paanan ng Diyos, para parangalan ng Diyos. So ito yung nakita niya ng Panginoon Kristo na nakatayo para sa parangalan siya. So kaya nga ito'y sinasabi sa magandang balita. So mababasa natin yan sa Acts chapter 7 verse 55 to 56. Tatapat siya ay puspos ng Espiritu Santo at tumingala at mainam sa langit. At nakita ang kalwalhatian ng Diyos at ang Panginoon Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
kung bakit siya nakaupo para salubungin si Esteban. At sinabi narito, nakikita kong nabuksan ang langit, ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung pangitain ni Esteban bago siya bago siya ay naging martyr. Puspos ng banal na Espiritu Santo, nakita ni Esteban ang isang maluwalhating pangitain ng Panginoon Kristo na nakatayo sa kanan ng Diyos. Isang posisyon ng karangalan at kapangyarihan. Ang makapangyarihang pagpapahayag ni Esteban ay nagpapatunay ng banal na katayuan ng Panginoon Kristo at nagbigay ng lakas ng loob kay Esteban habang siya ay humaharap sa kamatayan. So ito ay isang malalim na sandali ng papakita ng tagumpay ng ating Panginoon Kristo at ang pag-asa ng langit. So kaya nga't mahalagang mensahe na dapat tayo manindigan, maging mapagkumbaba at maging tapat sa harapan ng Diyos para tayo itataas at hindi papayag ang Diyos na mananatiling nasa baba. Ibig sabihin na mananatiling kang kutsain ng mga tao. Hindi tayo mananatili sa ganyan dahil ito ang pangako ng Diyos sa atin na tayo itataas sa takdang panahon kung tayo ay nagpapakumbaba at tapat sa Kanya. So kaya nga malagang mensahe na dapat tandaan natin na ito ang nagbubukas ng pintuan ng gantimpala, pagpapala, tagumpay, ang pangako ng walang hanggang gantimpala kapag tayo nagpapakumbaba at tapat. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang darating na panahon at pag iwan natin sa sanlibutan, mananatili ito hanggang sa ating mga kaapu-apuhan kung tayo mananatiling tapat at mapagpakumbaba. So kaya nga't mapalad tayo na nananatili tayo naglilingkod, nananatili tayo sa pangako ng Panginoon. Amen. So kaya nga't malagang mensahe na ito yung ang pangako ng Diyos sa mapagpakumbaba at tapat na puso. So yan ang malagang mensahe na dapat lagi nating isa-isip, isa-puso, at isa-buhay. Ang pagpapakumbaba at pagiging tapat. So kaya nga, kung nais natin na tayo ay mananatiling mapagpakumbaba, mananatili tayong tapat, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa pamamahala ng Panginoon Kristo. Siya ang ating Panginoon, siya ang ating buhay. Kaya nga mahalaga na tayo ay nagpapakumbaba. So tayo manalangin sa Panginoon, maniwala po tayo na anuman ang ating hilingin sa pamamagitan ng pagpapakumbabang puso at pagpapasakop sa Panginoon, makakamtan natin anuman ang ating mga kailangan. So kaya nga mahalaga ang banal na kasulatan na lagi tayong nagpapasakop sa Kanya. So tayo po manalangin sa Panginoon. Repeat after me. Sundan po natin ang panalangin ito na tayo nagpapasakop sa Kanya. Siya lamang ang ating Panginoon, siya ang ating buhay, na hindi natin kaya nang tayo mag-isa. So, sundan po natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na upang mamatay sa aking lugar sa 3 araw ay muling nabuhay para sa ating lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ko, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita, sa gawa, simula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya mo dito o hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at tinanyayan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya.
Salamat ikaw po magari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako. Ayon sa iyong kalooban, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning and God bless po sa ating mga milyong viewers kay Doña Erly Mercado at Doña Belisa Ligaspi. So, maraming salamat po sa lahat ng mga million viewers, subscriber na ipinadala ng Panginoon sa gawain ito. So, kaya nga mahalaga na tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. So, maniwala po tayo, ano man ang ating panalangin, pakikinggan tayo ng Panginoon. So tayo po'y manalangin sa Panginoon. Yes, Father God. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa bawat salitang ipinapaalala mo sa bawat isa sa amin. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at tapat namin sa iyo. Salamat, Ama. Anuman ang aming nilalaman ng aming puso, sinisiyasat mo at nililinis mo ang bawat lahat ng mga kalikuan. Salamat, Ama, sa kapatawaran ng lahat ng mga paraan na ginagawa at naliligaw ang bawat kalooban ng iyong mga anak. Thank you, Father God, sa kapatawaran at pukawin mo ang bawat isa. Ang pagtuon lamang sa iyong katuwiran. At buhayin mo, salamat na binubuhay mo ang bawat puso't isipan, bawat kaluluwa, bawat spirito na baguhin ang bawat isipan at puso ng bawat mananampalataya. At pinupuno mo ng iyong banal na espiritu. Salamat, Ama, na ang bawat isa ay mamuhay lamang sa pagpapakumbaba at pagpapasakop sa iyong pangalan. Dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo, mananatiling buhay ang bawat spirito sa bawat isa, sa bawat sumasampalataya sa iyong pangalan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Ama, sa complete na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na walang pagkukulang sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa iyong mga anak, lalo-lalo na sa iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng mga connected sa The Word of Spirit and Life Ministry. Salamat, Ama. You're the best shepherd, you're the great physician, you're the best provider, according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Salamat sa punong-puno ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual, pagpapalang emotional, physical, financial na pagpapala na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak, sa iyong lingkod, sa iyong mga anak sa Luzon, Visayas at Mindanao at whole world. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, na mananatili dito hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga pagpapala, siksik, liglig at umaapaw na mananatili sa iyong mga anak sa tahanan ng iyong mga anak. Thank you, Father God, na ikaw lamang ang the best shepherd, the best provider, the great physician na mabubuhay lamang kami sa pagsunod, pagpapakumbaba, at pagpapanatili ng iyong presensya sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa lahat ng mga million viewers. Thank you, Father God, sa lahat ng pinapadala mo, million viewers, subscriber sa ating gawain sa Facebook and YouTube. At thank you, Father God, sa pagpapadala mo ng mga tupa sa iyong gawain. I'm willing to train you to make your disciple, Father God. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. God bless at ingat po tayong lahat. Magandang umaga. Maraming salamat at God bless us all. Amen. Bye for now. Hanggang sa muli po natin gawain. Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, nag-views, and nagpa-follow. God bless. Ingat po tayo lahat.